Bakit ang daming artista sa Senado? Ako nga pala si... Oh, santo pa. Parang original. Yung mga sikat na mga artista ang namamayagpag sa Senado. Yung mga nananalo at saka nauupo sa Senado, ang dami nilang sinasabi, wala daw ginagawa yung mga yan. May ginagawa ba sila? May karapatan ba sila dyan? Di ba? Qualified ba sila? Pati nga sa Congress, di ba? Porkit artista na, wala na, ganon? Ano? Ganon kaliit tingin nyo sa mga artista? Hirap kaya maging artista, no? Kung may artista, celebrity, na dapat ilukluk ngayon sa Senado. Sino? Introducing Jordan Sebastian, the former stage actor turned PGMN host who's capturing hearts and minds with his magnetic presence and sharp insights. Jordan delivers storytelling, charisma, and humor that keep audiences hooked. Now a bold broadcaster, he tackles every topic with fearless energy, making him one of PGMN's most dynamic voices. Napansin lang namin 98% ng mga nagbo-view ng videos namin, hindi nakasubscribe. So, isa ka na doon. Okay? Thank you sa mga nag-subscribe pero ikaw, hindi ka pa nagsisubscribe. Dude, baka naman pwede ka mag-subscribe kasi baka ma-miss out mo yung magaganda naming content. Di ba? Come on. You know you like it. Just press the button, subscribe. Madali lang yun. Bakit ang daming artista sa Senado? Lito Lapid, Bong Revilla, Tito Soto, Manny Pacquiao, Willie Revillame, Philip Salvador, Tulfo Brothers. Si artista yon, pero celebrities pa rin. Yun yung mga tumatakbo pa lang ha. Yung mga nakaupo na, Robin Padilla. Pero sabi ko talaga, taas ang kamay ko sa'yo. Jinggoy Estrada. Pare ko. Rapi Tulfo. No, we're not the problem. The problem is quiet. Grace po. Ako, maiksi ang PC ko. Nanalo yon dahil tatay niya si FPJ. Yung mga sikat na mga artista ang namamayagpag sa Senado. Pati nga sa Congress, di ba? Marami rin congressman na artista. Tama? May mga Richard Gomez, di ba? Dan Fernando, di ba? Yung mga ganon. Si Arjo Atayde. Trespassing kayo, labas. Ngayon, bakit nangyayari to? At saka okay ba to? Yun ang pag-uusapan natin. Okay, unahin natin. Bakit siya nangyayari? Dami kasi nagrereklamo di ba? Parang daming artista, ganyan. May ginagawa ba sila? May karapatan ba sila dyan, di ba? Qualified ba sila? Ang tanong, ano ba yung electoral system natin? Kumbaga yung form of government na ginawa natin. Di ba, naghahalal tayo ng mga kandidato through quote-unquote popular vote. Ibig sabihin ng popular vote, kapag ikaw yung nakalamang, nakarami, na boto na nakuha nung eleksyon laban sa mga kalaban mo, ikaw ang mananalo. Okay, yan ang popular vote. So yung nananalo is based on popularity. Ang problema dun, paano ba nakukuha ang popularity? Paano ba nagiging popular? Di ba? Yun yung tanong Tatlo lang yung alam ko. Either magaling ka, mayaman ka, o papansin ka. Medyo may pagka-KSP ka lang, di ba? Pero magiging popular ka, lalo na sa panahon ngayon ng social media. Di ba? Konting kembot ka lang. Ang ganon, ang ganyan. Sabihin mo lang yung ganito, ganyan. Di ba? Maging controversial ka lang. Di ba? Sisikat ka na. Popularity. Paano ba sumikat si Digong? Di ba controversial? President Trump, pareho tayo, nagmumura. Kunting rason lang, mura ka agad. Tapos kinover ng news media, popularity. Paano ba nag-number 1 si Robin Padilla? Di ba? Artista. Mga tol, kumusta? Tagang palaban, di ba? You look wonderful tonight. Wonderful tonight. Popularity. Stolfo, bakit sikat? If this is true or false, because di ba? Na ngayon, gusto nila tatlo sa Senado. Hindi kayo na kontento isa Hindi kayo na kontento dalawa. Gusto nyo tatlo. Gusto nyo labanan yung mga bilyar. Na to my point, another way para maging popular sa panahon ngayon is kapag mayaman ka, kayang-kaya mong bilhin ang popularidad mo. Yan yung system Yan yung system na kung saan paano natin nasasalin, paano natin nahanap,
paano natin niluluklok yung mga taong gusto natin magsilbi para sa atin. Tapos nagtataka tayo, bakit ganun yung mga tao, yung mga candidates natin na nauupo sa Kongreso at sa Senado? Guys, ngayon, maganda dito, tingnan natin yung pros and cons. Porkit artista na, wala na, ganun? Ano? Ganun kaliit, tingin nyo sa mga artista? Hirap kaya maging artista, no? Para maging magaling ka, matinik ka, kilala ka, relevant ka sa panahon na ngayon? Na ang dami ring artista tumatakbo, tapos ikaw nanalo ka? Maraming tumatakbo artista, hindi na nanalo, ha? Pero kung kunyari, tumakbo ka, tapos nanalo ka, sabihin na yun, wala ka na. Hindi. Sabihin, ginagalaw mo, okay? Pinaglalaruan mo yung sistema, tapos umaangat sila. Oh, may galing yun, ha? Pros and cons. Ano ba pro o magandang katangian ng mga senador na artista para maging senador? Okay? Unang-una, real talk. Kaya sobrang, kumbaga, popular ng mga artista, hindi lang bilang pero yung gusto talagang iluklok ng mga tao, yung mga approachable. Di ba? Yung mga artista, may mga artista masungit di ba? Ayaw nila yun Yung feeling nila masyadong mayabang tapos hindi sila nakakayakap. Ganun, ayaw nila yun. Ayaw ng mga tao yun. Gusto nila approachable. Di ba? Yung nahahaplos nila tapos uuwi sila, bango-bango. Di ba? Ganun yung mga Pilipino yung mga mutante natin Di ba? Karamihan sa atin, hindi ko lang sinasabi, puros mga masa, kahit yung mga mayamang, ganun rin Nakita ko yung mga mayaman, nakakita ng artista, parang sila di ba? Ito ngayon, so approachable. Dahil approachable sila at dahil talagang yung, kumbaga, business nila o yung enterprise nila, para maramdaman ang pulso ng masa, sila ang nakakaalam kung ano talaga ang nararamdaman ng masa. Tama? Importante yun! Importante yun. Bakit? Bakit? Democracy nga di ba? Dapat nararamdaman mo yung nararamdaman ng mga tao. Yung mga nananalo at saka nauupo sa Senado, ang dami nilang sinasabi, wala daw ginagawa yung mga yan. Okay? Sino-sino? Yan, yung mga Lito Lapid. Sa loob ng 25 years, nahirapan ba kayo? Hindi. Nahirapan po. Kaya kayo nandito. Opo. Ano ba pinagagawa ni Lito Lapid, di ba? Okay, tapos inaano sila, palaging hinahalal dahil sikat lang naman. Okay? O ito sasabihin ko sa inyo, matanong nyo, pumunta kayo sa mga probinsya at sa mga kanto, tanong nyo kung hindi nakaabot ang tulong ni Senator Lito Lapid sa mga kailangan ng tulong. Para sa akin, arguably, di umano, allegedly. Okay, para sa akin, based sa pinakamaraming inayuda, kumbaga binigyan all over the Philippines, Lito Lapid yan Lito Lapid yan Kumbaga, kung hindi man namimigay si Lito Lapid, yun yung perception ng mga tao na kung sino si Lito Lapid, mga masa, mga Pilipino na nangangailangan. Kaya hindi matitibag yan sa Senado. Okay? Okay, ngayon, yan yung pros. O, ito naman yung mga cons. Yung mga hinanakit ko bilang artist, bilang nasa showbiz, sa mga senators natin, mga congressmen natin, na artista. Unang-una, okay yung Eddie Garcia Law, napasa nila para iangat yung kalidad ng trabaho ng mga Filipino entertainment workers. Okay yan. Pero di ba napansin nyo, kailangan may pa. Di ba? Living legend para mapasa lang yun. Di ba? Maya naman tayo. Tapos yun yung sa welfare pa lang nung habang nagtatrabaho sila. Di ba marami pa rin sa kanila? Walang mga benefits sa kapag may sakit, kapag pamilya nila may sakit, kung namamatay, retirement. Dami wala. Hanggang ngayon. Hindi kaya gawa ng paraan yun? Sa dami-dami nyo dyan? Sinasabi ko lang naman to para makatulong tayo Di ba? Baka hindi na-advise sa inyo. Okay? Pero ang dali-dali solve niyan Sa totoo lang na hindi nyo pa ginagawa. Royalties. Royalties sa mga artista, royalties sa mga manggagawa na tumutulong sa inyo na kung wala sila, hindi mabubuo ang mga proyekto at hindi kayo kikita. I-share nyo naman. Ganun lang. Kasimple, isang simpleng batas na dapat manaig ang royalties ng lahat ng Pilipinong manggagawa.
Masakit eh. Masakit eh. Alam mo bakit? Di ba, real talk, ang daming magagaling na artista, content creators, musicians, singers, na Pilipino. Di ba? Singers lang eh. Bakit talong-talo tayo ng mga Koreans? 이렇게 단체로 하다 보면 각자 맞는 위치가 있고 각자 맞는 역할이 있으니까 Na sila kailangan mag-training pa ng napakatagal, suportado pa ng gobyerno nila para talaga magkaroon ng Korean invasion ng buong mundo. Suportado sila eh. May infrastructure, may programs na talagang legitimate. Not only from the development, but even up to promotion on a national scale. Yun ang ginagawa nila para sa mga artist nila. Eh mga Pinoy, di ba naririnig natin yung mga Pinoy na nanalo ng mga awards internationally, di ba yung The Voice ba yun? Ano ba, may ginawa ba yung Philippine government para sa kanila? Pagkatapos, di ba, may pahaghag, di ba? Pa-close-close, pagkatapos. Wag ganun, boy, wag ganun. So dapat ba wala ng artista, celebrity na pasikat? Hindi ko sinasabi 'yun. Ito sinasabi ko. Dapat kung ako lang papapiliin kung may artista, celebrity na dapat iluklok ngayon sa Senado. Kung ako lang. Sino? Si Attorney Jimmy Bondoc. Let me be the one. Let me be the one to hold down. Bakit? Kamo, bakit? Una-una, attorney. Everybody say, Attorney Jimmy Bondoc. Nag-attorney yung gago. Nerd na nerd. Kumbaga, balikan nyo na ibang lahat ng mga tumakbo at nanalo na mga senador. May nag-attorney ba? Wala, di ba? Siya lang. Kumbaga, siya lang yung talagang seryoso siya na gusto niya maging mambabatas. Tama? Second, may experience. Alam nyo ba yun? Hindi nyo alam yun. May government public service experience. Kumbaga, hindi lang nag-rely na siya si, let me be the one to hold. Okay? Hindi lang siya nag-rely doon. Meron siyang experience. Ano yung experience niya? Nag-serve yan sa PAGCOR, yung public service, yung mga yung mga tulong sa mga taong nangangailangan. On the ground yun, siya mismo. Talagang tumulong yun. Okay? Sasabihin natin, wala naman, konti lang naman yung experience niya. Oo, at least may experience. Di ba? At based on that small experience, nag-abogado kasi siniseryoso niya yung trabaho niya. Talagang batas talaga na mahirap basta-basta i-repeal. Oh, konti man, sabihin natin, pero malawak na yan compared sa iba na kinukonsider nyo, di ba? Okay? Iba, wala talaga eh. Si Willie nga eh, di ba? Sabi, wala akong plataforma. Kapag manalo na ako, doon ako magkakaroon ng plataforma. Ayun. Meron na ba kayong mga panukalang naisip? Wala pa kasi, hindi pa ako nananalo. Pag nanalo ako, doon ko naisipin lahat. Parang nag-apply ka sa trabaho, di ba? Anong Anong alam mo gawin? Hindi, pag andun na ako, yun na, doon na ako matututo. Ayup eh. Parang OJT lang eh. Tapos meron kasi si Boss Manny, di ba? People's Champ. Pero in fairness kay Boss Manny, nag-aral. Nanalo na. Di ba? Pero yun yung mga kailangan. Yung iba dyan, wala. Talagang puhunan lang talaga pagka-pogi. Na gusto magpresidente yan, Dahan-dahan kayo dyan. Huwag yung masyadong tirahin yan. Ito si Philip Salvador yung nasa pinakamababa. Ngayon na artista no? Paano ba naman, Ipe? Una-una, hindi nawala na yung yung angas mo Parang gusto mo lang talaga manalo ka dahil Duterte ka Konting ano ba plano mo? Di ba? Ito, successful musician in a world, mundo, industriya na hirap mga musikero magsaksida. Nagsucceed siya. Pero hindi lang yan. Kakagaling ko lang sa Aromata yung niya, yung restaurant niya. Kahit weekday, punong-puno Magaling. Sapat. Tama. Okay? Pero ito pa yung reason kung bakit kailangan siya dyan.
Okay, aside from all of these na negosyante siya, abogado siya, successful musician siya, ito yun. We are now living in a content-creating world. Everybody's going to be content creators. Everybody wants to be influencers, artists. Kailangan natin, marami tayong ganun. Hindi lang ako. Di ba? Marami tayong ganun. Kailangan natin yung talagang itutugon ng tama dahil may experience, may pinag-aralan, at talagang seryoso, alam natin na minamahal tayo. Paano natin alam? Sabi nga niya, let me be the one to... I'm Jordan, the Dreamer Sebastian. Thank you very much.